Lola Alma POV. How about this one, yan. How about this? OMG, gusto ko lahat. Look at the colors. For sure magugustuhan ito ng mga apo ko. Lalo na si Shana, ang hilig niya sa ganito. What do you think? Tanong ko sa aking nurse/secretary. Nasa mall kami ngayon, at may gusto akong bilhin na dress para sa aking paparating na event. Invited ako ng pamilyang Mornet, one of my friends in college until now. May kanya-kanya na kaming kinakaabalahan sa buhay, kaya minsan magkikita na lang kami through events or parties. Kapag may event din ako ay invited din siya. Mabuti na lang at narito pa ang limited edition na bag and shoes. Aside sa dress, ay bibili na rin ako ng ganito para may iba naman ang susuotan ko na style. And of course, hindi naman pwede na hindi ko isama na bilhan, ang dalawang apo ko, ayoko namang may iiwan sa kanila. After what happened, unti-unti ko nang natanggap ang mga paghihirap na ibinigay ng naging karelasyon ng aking anak na babae. Before she died, marami na siyang habilin sa akin, isa na doon na ang alagaan si Shana, at hindi ko rin alam kung bakit natanggap ko rin si Jean, because of their background story, but then, sa nakikita ko na magkasundo naman ang dalawa ay hinayaan ko na. Maganda pareho madam, alam ko pong magugustuhan iyan ng mga apo niyo po, sobrang cute po ng kulay na pink. Ani nito, kaya lumapad ang ngiti ko, dahil totoo naman. Dahil dyan, binili ko ang lahat na naroon na design, na sa tingin ko magustuhan ng mga apo ko. Ayan, sa'yo iyan. Ay hala madam, totoo po ba ito? Ayaw mo yata babawin ko na lang, natatawa ko na sabi, dahil sa bag na binigay ko para sa kanya. Kapag nakikita ko na kumikinang na ang mukha ng tauhan ko na si Yanyan, ay binibihan ko rin, for appreciation na rin, dahil sa tagal nilang naninilbihan sa akin. Habang nasa biyahe, ay tinawagan ko ang phone ng apo ko na si Shana. Pero walang sumasagot. Tinawagan ko ulit, pero wala talaga. Baka busy with her friends. Ang batang ito talaga. I dialed Jean's phone, mabuti pa ang batang ito wala pang 10 minutes ang tawag ay sinagot na agad. Hi Lola Alma, I miss you. Where are you now? Jean asked. Pauwi na po, pupunta ba kayo sa bahay for dinner? Tanong ko, dahil nagbukod na ng tahanan ang mag-iina, na dating kalaguyo ng mister ng anak ko. No Lola busy po si mommy. Maybe this coming Sunday, what do you think? Sayang, I bought something for you pa naman. Sige nitong Sunday ko na lang ibibigay sa'yo. And where is your mom by the way? May pinuntahan lang po, at baka mamaya, ay nasa bahay na po iyon. Anito sa maliit at malambing na boses. Okay apo, see you on Sunday okay. Magpaalam ka kay mommy mo na sa bahay ka na matulog till Sunday. Alright Lola, I tell mommy when she comes home po, wika niya. Nagpaalam na ako sa apo ko na si Jean, at dinayal ulit ang phone ng apo ko na si Shana, pero wala talagang sumasagot. Nariyan na ba si Shana, yaya? Tanong ko sa kasambahay, hindi kasi ako mapakali kaya't tumawag na ako sa bahay, hanggat hindi sinasagot ni Shana ang phone niya ay hindi ako title Jill. Wala pa po ma'am. Baka sumabay na naman iyon sa sasakyan, sa pagsundo kay Sir Vino ma'am. Sabi ni Yaya, ang bata na iyon, akala ko ba ayaw niya sa apo ni Mrs. Mornet, May something kaya itong dalawa. Ang babata pa, may tanong nga yan mamaya, pagdating ng apo ko sa bahay kung ano ang namamagitan sa apo ng kaibigan. But usually nasa bahay na siya ng ganitong oras, di ba? Hindi naman ngayon ma-traffic, lalo sa kung saan siya nag-aaral. Anyway, let me know kung nariyan na, pauwi na rin naman ako ngayon. Tawagan mo ako agad kung nariyan na si Shani, okay? Sige po madam, pagkatapos kong makipag-usap sa isa sa kasamahan sa bahay, ay binaba ko na ang tawag. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung para saan itong kaba ko ngayon, or dahil ba sa pagod kaya ako nagkaganito. Nakainom naman ako ng mga vitamins ko nitong araw. Tumawag ako sa bahay ni Mrs. Mornet, kung naroon ba si Shana sa kanila, at sasanduan ko na lang. Ganoon ba, wala pa rin. Sige, pakisabi na tawagan ako kamo, kung nariyan o napadaan dyan sa bahay ni Mrs. Mornet ang apo ko, para sunduin ko na lang. Utos ko sa kasamahan sa bahay ng kaibigan. Binaba ko ang phone, at pinaikit ang mga mata.
Tila yata napagod ako sa kakaikot sa mall para sa binili ko na damit, shoes and bags. Nasa unahan ng sasakyan nakaupo ang nurse ko / secretary, at maya-maya ang tingin niya sa akin, dahil siguro sa hindi ako mapakali. Ang weird ng pakiramdam ko ngayon. I don't know why. May iniinda po ba kayo na sakit, madam? Wala naman, pero ibang yung nararamdaman ko. Something like, weird feelings, at ngayon ko lang ulit ito nararamdaman, simula nung namatay ang anak ko. I told her. Stop mo muna sa gilid kuya ang sasakyan, at ikot lang ako papunta sa backseat, at kukunan ko muna ng BP si madam. Ani nito sa driver, na agad naman na sinunod. Pagkaparada ni kuya sa sasakyan, ay may tumawag sa phone ko. Hello, sagot ko. Tita, hello po. Boses ito sa anak ng aking kaibigan. Bakit kaya ito umiiyak? Hi hiha, bakit ka pala umiyak? What's wrong? Tita, si Zane po. Zane, how about him? May kumidnap sa kanila, tita. Sila, sinong sila? Oh my God. Ang ibig mong sabihin, ang apo ko na si Shana ba? Halos pasig ako na tanong sa kanya, kasi hindi naman siguro tatawag, kung hindi naman related sa akin pero. Yes tita, may tumawag sa bahay, at humihingi raw ng ransom. Sa una hindi naniniwala ang mga katulong, dahil mahigpit ko sila na ipinagbabawal ang tungkol dyan, na huwag agad maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao, kung may tumawag, at ganyan ang hinihingi, pero ngayon na tumawag ulit, at narinig ko ang iyak ng anak at apo mo tita, ay doon na ako naniwala. Lalo at confirm na nakita ng kapulisan ng kotse na minamaneho ng driver, at nakita ng mga pulis ang wala ng buhay na .si Manong Tan, halos hindi ako makahinga, dahil sa isiniwalat ng anak ni Mrs. Mornet. Hindi maaari, ang apo ko, nanginginig ko na sabi. Tama pala ang kaba na naramdaman ko kanina, kung alam ko lang na tama, ay sana kanina ko pa hinanap ang apo ko para maligtas. Agad kaming pumunta sa bahay ni Mrs. Mornet, para pagplanuhin kung paano namin masasadyap ang mga anak namin. Kaya pala na hindi ko matawagan, dahil nasa peligro na pala sila. Diyos ko, ang apo ko. Sana nasa mabuting kalagayan ang mga apo namin. Diyos ko, hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko, kapag may nangyari sa kanila na hindi maganda, hindi talaga. Ang apo ko, Shana POV, sobrang lagkit na ng katawan namin ni Vino. Hindi ito ang pinangarap ko na mangyari. Hindi, gustong-gusto ko na umuwi sa bahay, at magpahinga ng maayos, at walang ininda na hindi maganda sa katawan. Ilang beses na ba na may nangyari sa amin? Hindi ko na mabilang yata, hanggat may pinahit-hit sila kay Vino at sa akin, ay hindi sila titigil, hanggang hindi nila makukuha ang gusto nila. Kahit ako ay binigyan ng bawal na gamot, para raw matikman ko kung anong lasa. Kahit anong awat at pakiusap ni Vino, ay nauwi lamang ito sa pangbubugbog, at tulad dati hindi ako tinigilan ni Vino na angkinan, hanggat hindi matuwa sa pinanggagawa nila sa amin, ang mga taong kumidnap sa amin. Halos hindi ko na makilala si Vinio, dahil sa mga sugat na natamo niya, na kahit ako ay hindi nila pinalampas, at kahit upos ng sigarilyo ay pinaparanas nila sa akin, sa aming dalawa ni Vinio. Sobrang sakit na ng katawan ko, at gusto ko nang ipagamot ang mga sugat ko. Shana, mas lalo akong naiyak, dahil sa nanghihina na ang boses ni Vinio. Ano iyon? Nanghihina ko na tawag sa kanya. Inilapit niya ang katawan sa akin para yakapin ako, kaya napapikit na lang ako ng mga mata, na kahit ganito lang na pakiramdam ay maayos na ako. Kahit ganito lang, at walang nangyari sa amin ay mas kampante ako. Hinahanap ko man ang katawan niya, pero nasasaktan ako na makita ko ang sarili ko na nawawalan na ng pag-asa pa, na makaligtas pa sa kamay ng mga kaaway. Hindi ganito ang dapat na mangyari. Hindi dapat inuutusan para lang makipagtalik ka sa partner mo, walang mangyayari kung hindi kami binigyan ng ipinagbabawal na gamot. Gagawin ang bagay na makipagtalik sa partner, dahil gusto nyo pareho, hindi dahil inutusan kayo ng iba. Kapag may pagkakataon para tumakas ka agad at huwag kang lilingan hanggat hindi makarating sa ligtas na lugar. Vinyo, ako lang. Dalawa dapat tayong tatakas, dahil sabay tayong kinuha, kaya dapat ganun din ang mangyari.
Sambit ko sa kanya. Hindi ko gusto ang idea ni Vino, sumama ako kaya dapat sumama rin siya na makatakas kami pareho. Tatakas tayong dalawa Shana, pero kung may pagkakataon, at naipid tayo dapat mauna kang makaalis. Ha, Vino, no. Shana, listen, okay. Listen please. Kung ano man ang mangyari, at may pagkakataon, mauna kang tumakas, run as fast as you can Shana. And never look back, dahil susunod naman ako sa iyo, dapat ko lang silang harangan, para makalayo ka, at makahanap ka ng makakaligtas tayo, okay? At kapag nakarating ka na sa dulo, at may mahingan ka ng tulong, ay humingi ka ng tulong agad-agad, mangako ka Shana, please. Promise me babe ha, promise me na gagawin mo yan. Umiling ako sa sinabi ni Vino, pero hindi kita kayang iwan Vino, hindi ko kaya. Tayong dalawa dapat ang tatakas, at lalayo sa lugar na ito, di ba walang iwanan? Hagulgol ko na ng layig sa harapan niya. Sobrang hirap ang pinapagawa ni Vino sa akin. Ngayon palang nahihirapan na ako, na nagpaplano pa lang kami. Pinaikot niya ako, para makaharap sa kanya. Inilagay niya ang dalawang palad niya sa aking magkabilaang pisngi. Pareho kaming hilam na ng mga luha. Marami sila Shana, hindi natin sila kaya. Don't worry susunod ako sa iyo. I won't leave you, okay. Kailangan lang natin makahingi ng tulong. Alam kong pinaghahanap na tayo, pero hanggat hindi pa tayo nahahanap, ay iligtas natin ang sarili natin. Are you listening, Shana? Gagawa tayo ng paraan, para makatakas, sa demonyong lugar na ito, at pagbayaran nila ang ginawa nila sa atin, pangako, Shana, ipaghiganti natin ang sarili natin. Huwag ka lang susuko, Shana. Huwag kang susuko, lalaban tayo. Aniya, at mas lalo akong umiyak sa kanyang harapan. Mabuti na lang, at wala rito ang mga kidnapper, at kumakain yata ng hapunan. Binigyan lang kami ng tig-isang tinapay, at tubig na hindi naman malinis, halos hindi ko na malunok ang pinapakain nila sa amin na bihag. Kapag nakalaya na ako, maliligo ako ng ilang beses, at kakain ng masarap na pagkain, at higit sa lahat matutulog lang ako sa kama. Namimiss ko na ang sariling kama ko, at nakahiga na kayakap ko ang 3 stuffed toys na binigay mo sa akin. Wala sa sarili ko na sabi sa kanya. Hindi ko alam kung makakaalis pa kami ng buhay, sa kalagayan namin ngayon. Baka kinabukasan, ay hindi ko kayanan, at baka wala na ako. Patay na ako. Pareho tayo ng gusto Shana. Iyan din ang gusto kong mangyari, kapag nakaalis na ako rito. Iyan ang gusto ko na mangyari, kapag nakalaya na tayong dalawa sa ganitong madumi na lugar. Napangiti ako dahil pareho pala kami ni Vino ng pangarap. Nakatulog kami, na walang laman ang aming mga tiyan, at masakit ang katawan, habang puno ng imahinasyon, at pangarap ang aming isipan. Napaungol ako, dahil may biglang may kamay na humahaplos sa paa ko pataas sa aking pagitan. Dahan-dahan kong binuksan ang mata, pero ang akala ko si Vino ang nasa aking tabi pero hindi kundi. Ah, sino ka? Bigla niyang tinakpan ang bibig ko, kaya hindi ako makasigaw. Naiyak na lang ako, malagkit ang panot na ito makatitig sa akin, habang hinahaplos ang paa ko, kaya pinilit ko na mawala sa kanya. Vino, help me. Huwag kang maingay bata, kung ayaw mong patayin kita. Pero bago kita patayin, dapat natikman na muna kita. Ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito, na ako naman ang paligayahin mo, aniya habang nakangisi. Pilit kong hinahablat ang ulo niya kahit wala na siyang buhok. Gusto ko man siyang sipin, pero hindi ko magawa, dahil inipit niya sa kanyang paa ang mga binti ko. Wala na akong lakas para pumiglas, dahil sa laki niya. Halos madurog ako sa katawan niya, kahit hindi pa naman siya nakadagan sa akin. Umiyak na lang ako, para magmakaawa na huwag akong galawin. Ay lalapit niya na sana ang mukha niya sa mukha ko, para mahalikan yata pero. Hayop ka, anong ginagawa mo? Sigaw ni Vino sa lalaking hinampas niya ng upuan sa ulo, kaya tumalsik ang dugo niya sa mukha ko. Vino stop it, baka mapatay mo siya, tawag ko sa pangalan niya. Nakahandusay na ang lalaki sa sahig, at unti-unti nang nagsisilabasan ang dugo sa sahig. Handa akong pumatay, Shana. Naiintindihan mo, handa akong maging mamamatay tao,
sa mga taong sasaktan kakagaya ng gagong ito. Sambit niya, sabay palo ulit sa lalaki sa ulo. Vino, tatakas tayo. What? Ngayon na natin simulan ng pagtakas, siya Nicole. Vino, paano? Ang laki ng pader nila rito, paano tayo makakatakas? Natataranto ko na tanong sa kanya, habang kinuha niya ang susi, at baril sa lalaking nawalan lang ba ng malay or namatay na. Let's go, Shana, wala na tayong oras pa. Tumanggo ako sa sinabi niya. Pinagbihis niya ako ng kanyang t-shirt, at sinuot ko ang palda ko, sobrang lagkit na talaga ng katawan ko, pero ngayon natatakas kami, at binigyan kami ng pag-asa, at sana nga kaya naming makaalis rito, kahit wala pa kaming backup, sana lang. Baka mamaya gagawin na nila ang gusto nila sa akin, mamatay muna ako bago nila ako galawin. Isusumpa ko talaga sila buong buhay ko. Stop crying, at baka marinig nila tayo, it's okay baby. Makakaligtas tayo rito, pangako yan. Okay, sambit ko, at pinunasan ng palad ko ang hilam ng luha ko sa mukha. Hindi ko lang mapigilan na umiyak, dahil sa wakas, makakaalis na kami rito. Nasaan ang bihag? Akala ko ba, binabantayan ng panot na iyan? Bakit namatay siya agad? Ang laking tao pero salot, at hindi nakakatulong sa atin. Galit na sigaw ng lalaki, at nagpaulan ng putok ng baril, sa hindi ko alam kung kanino niya pinatama. Kamuntikan pa akong sumigaw, at mabuti na lang tinakpan ni Vino ang bibig ko. Nasa ilalim kami ng malapad na lamesa nagtatago, at mabuti na lang hindi kita dito pag nakapasok sila, dahil may harang pa na kahoy, at ibang gamit like plywood. Unless kung baliktarin nila ang lamesa na ito. Vino, I'm tired. Sabi ko na hinihingal. Walang tubig at pagkain, kaya halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Hinalikan niya ako sa lobby bago nagsalita. Please, don't give up Shana. Malapit na tayong makalabas. Minuto na lang, at makakatakas rin tayo sa lugar na ito. Konting tiis na lang Shana, konting tiis na lang. Hanapin niyo ang bihag, kung ayaw niyong isa-isahin ko kayo, napatayin mga gagaw kayo, mga walang kwenta. Pera na maging bato pa ba? Narinig kong sigaw ng lalaki, at nakarinig ako ng mga yapak ng paa, kaya mas lalo akong niyakap ni Vino, para hindi kami makagawa ng ingay. Wala na kaming ingay na narinig, kaya dahan-dahan kaming lumabas, at mabuti na lang at wala na sila. Bumaba kami sa hagdan ng nakapaalamang, dahil yung school shoes namin, ay hinubad namin pareho. Mabuti na lang ang ganito kahit masakit na ang mga paa ko, dahil kung may saplot ang mga paa namin ay maririnig nila ang yapak namin ni Vino. Bumaba kami ng hagdan ng dahan-dahan, na halos hindi kami makagawa ng ingay. Nasa 5th floor kami dinala ng mga kumidnap sa amin, at doon may nangyari sa amin ni Vino, hindi lang isa o dalawang beses, kundi maraming beses. Kasalanan iyon ng bawal na gamot, na pinainom sa amin. Kasalanan ng mga kampa ng demonyo, kung bakit naging ganito ang buhay namin ng aking superhero. Hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap lahat, sana sa isang iglap lang ay makalimutan ko na nangyaring ito sa totoong buhay ko, sana isa lang itong panaginip, at hindi totoo, sana lang, sana. Ayon sila, habulin nyo. Napasigaw ako, dahil pinaputukan nila kami ng baril. Mabuti na lang, at sa ibang direksyon tumama, ipinagpatuloy namin ni Vino ang pagtakbo pababa, habang nasa itaas pa sila, at kami naman ay malapit na sa 1st floor. Vino, run! Shana, run! Huwag kang magpatalo sa emosyon mo, maging matapang ka. Hayaan mo muna ang sarili mo na maging matapang. Naririnig mo ba ako, Shana? Hinihingal na rin na wika ni Vino, kaya pilit akong tumanggo sa sinabi niya, at pinigilan na umiyak, at baka hindi ko na masyadong makita ang daan, lalo at gabi pa ngayon. Bilasan niyo, mga inutil. Tawag ng mama na nagfifiilang hari sa kanilang grupo. Nasa labas na tayo ng lumang bahay, Shana. Bilasan natin, kaya mo pa ba? Maya-maya tanong niya sa akin. Oo, sabi ko, kahit anytime ay malapit na akong pumikit, at matulog na lang kahit saan. Pagod na ako. Pagod na ang katawan at utak ko. Dahil hindi mabuksan ang gate na mahaba, gamit ang susi na kinuha namin sa lalaking manyak, kaya gamit ang baril ay binaril ni Vino ang pinto, 2 subok, ay nagkahiwalay na ang padlock.
Bilasan nyo kung gusto nyo pang magkapera. Palasing-lasing kayo, tapos ngayon, hindi na kayo mautusan. Go Shana, go! Hawak ni Vinyo ang kamay ko, at hindi binitawan, habang tumatakbo kaming papalayo sa bahay. Hindi ko maisip na kaya naming makalaya sa ganitong paraan. Kung alam lang namin, sana inagaw ko na ang baril sa isang lalaki na lumapit sa akin, at pinaputukan sila, kahit hindi ako marunong gumamit, at swerte at may nataman ako. Hindi ko na kaya, Vinyo, hindi ko na kaya. Hinihingal na sabi ko sa kanya. Lalo at walang direksyon ang mga paa namin, kung saan kami ngayon patungo, lalo at madilim ang paligid. Tumigil na muna tayo, Shana, dito tayo. Kahit hindi ko alam kung saan ang itinuro ni Vinyo, ay naibagsak ko na ang katawan ko sa lupa. I'm thirsty Vinyo, sobrang nauuhaw na ako. Hagulgul ko na iyak sa kanya, kaya niyakap niya ako ng mahigpit. Malapit na Shana, malapit na tayong makalaya sa kamay ng mga mandurukot, makakatiis pa ba? Please tell me, kaya natin, di ba? I don't know, parang anytime, gusto ko na lang matulog na hindi na gumigising, masakit na ang buong katawan ko Vinyo, sabi ko na nanginginig. Konting tiis na lang Shana, please. Di ba, gusto mo pang makita ang lola mo? Tumanggo ako ng mahina, at napangiti habang inisip, na nasa tabi ko lang ang lola Alma ko, at naghihintay sa aking pagbabalik. Di ba matutulog ka pa sa malambot na kama, at maraming stuffed toys na binigay ko sa'yo? Di ba gusto mo lang kumain ng masarap na pagkain? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, lalo at nasa labas na tayo, Shana, sambit ni Vinyo habang umiiyak na rin. Listen to me, Shana. Gamit ang kanyang dalawang palad, ay hinawakan ni Vinyo ang magkabilaan ko na pisngi, at kahit hindi naman namin nakikita ang mukha ng isa't isa, dahil walang liwanag kahit galing man lang sa buwan, ay alam ko na nakatitig ito si Vinyo sa akin. Matutupad ang pinangarap mo, para sa sarili mo, kapag tumakbo ka ng tumakbo na hindi lumilingon, sa kung saan ka galing, naiintindihan mo ba? Saad niya sa akin, at tumanggo lang ako. Kaya, kung ano man ang mangyari, kapag sinabi ko na tumakbo ka, ay tumakbo ka, got it? What? Tumakbo ka, bakit ako lang, bakit hindi pwede maging tayo? Naiiyak ko na naman nasabi. Napatili ako, dahil sa sunod-sunod na putok ng baril ang pinaputok ng kalaban. Tumayo kami ni Zane, at nakahawak lang ito sa kamay ko. Let's go, Shana. Hindi sila titigil, hanggat hindi nila tayo mahuhuli, kung may mauna man na makatakas sa atin, ay ikaw lang muna iyon, naririnig mo ba? Umiling ako sa sinabi niya, habang pilit na tinatakpan ang tenga, dahil sa wala pa rin natigil sa pagpapaputok nila ng armas, at may kasama pang sigawan. Shit! Ang sakit! Daing ni Vinyo, natigilan ako. Anong nangyari sa'yo? Run Shana, tumakbo ka palayo. Halos isiga na ni Vinyo sa akin. Umiling ako ng umiling, hindi ko gusto ang idea niya. No, hindi ako aalis, hindi Vinyo, kasama kitang pumunta rito, kaya dapat kasama rin kita na umalis. Sigaw ko pabalik sa kanya habang umiiyak. Mamatay tayong dalawa Shana, tumakas ka ngayon na, at tumawag ka ng kapulisan, o taong makakatulong sa atin. Please, babe please, makinig ka na sa akin. Pagmamakaawa ni Vinyo, habang pilit akong tinutulak para tumakbo. Napadaing ulit siya, hindi na pwede na itanong ko pa kung anong nangyari sa kanya, dahil may hula na ako, kaya mas lalo akong umiyak sa harapan niya. Tinamaan ka ba? Hindi siya umimik, mas lalong hindi ko kaya na umalis at iwan ka Vinyo, hindi. Shana please, please, kung gusto mong maligtas tayong dalawa, then do something for us. Tumakbo ka hanggang sa kayang mong tumakbo palayo rito, at humingi ka ng tulong, at balikan mo ako, naintindihan mo ba? Iyan ang way, para makatulong ka. Kung inaakala mo na mamatay ako, pangako buhay pa ako, pangako narito pa ako, at hindi ako aalis hanggang hindi kayo nakakarating para sagipin ako, go Shana. Halos pabulong pero may din ni Vinyo na sabi. Sige, hihingi ako ng tulong, at babalikan kita, hintayin mo ako ha. Kung hindi mo na ako maabutin Shana, gusto ko lang sabihin sa'yo, na limang sorry, I know, million sorry was not enough to forgive me, of what I did to you,
Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na mabuhay ulit, hindi ako magsasawang mag-sorry, hanggang mapatawad mo ako. And remember my name Shana, call me Zane. Zane, Vinyo Zane Mornet, iyan ang buong pangalan ko, remember that name, now run fast babe, and never look back para hindi ka bumalik. Humingi ka ng tulong sa madadaanan mo. Okay, wala na. Tayong oras, go Shana, go babe. Susunod ako sa'yo, pangako susunod ako sa'yo, haharanggan ko lang sila, go Shana, ang sakit. Go Shana, sigaw ni Vinyo, habang patuloy na dumadaing. Nagdadalawang isip man, ay sinunod ko ang utos niya. Humakbang ako palayo sa taong mahal ko. Sa taong superhero ko, nasa bingit ng kamatayan ang hero ko, samantalang ako tumakbo para iwan siya. Tama ba ang ginagawa ko? Pero sabi niya makakatulong ako, kapag tumawag ako ng tulong sa iba. Tulong. Tulungan niyo kami. Walang tigil ko na hingi ng tulong, kahit walang kasiguraduhan kung may kabahayan ba rito, at halos napasigaw ako sa mga naapakan ko na kahoy o lupa. Sobrang sakit na ng mga paa ko. Tulungan niyo kami. Binalikan ko ang direksyon kung saan ko iniwan si Vinyo Zane, pero hindi ko na ito mahadjep pa, kaya mas lalo akong umiyak, at hindi ko mapigilan na bumalik sa kanya. Ilang hakbang pa lang ang ginawa ko, ay nagulat ako, na may sumabog at sunod-sunod na putok ng armas ang naririnig ko. No, Zane, no, Zane, walang tigil ko na sigaw, at umiiyak sa pangalan ni Vinyo, habang binabagtas ang daan patungo sa kanya. No, wait Vinyo please, may biglang humawak sa braso ko, kaya mas lalo akong nagwala, at pilit na pumiglas dahil baka ang kidnapper ito. No, bitawan mo ako, please, bitawan niyo ako, si Zane. Si Zane, naiwan ko si Zane. No, sigaw ko, habang pilit na hinahablat ang kamay ko sa taong humawak sa akin, pero agad akong nanghihina, at unti-unting nawawalan ng malay. Diyos ko, ang apo ko, at dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.